Here! Sa lahat ng mga Chinese friends natin, ito po si Tita Lou Medina hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa DZXL Gabay ng OFW International. Mamaya may guest tayo, medyo late lang sila. At syempre nandito si Jonas Rivera at si Eugene Dizon. At Hizon. Kapampangan. Kumusta na, Jonas? Naku, nakatape ang show natin para may archive broadcast tayo. Wala akong marinig, no? Ayan, okay na, game. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at magsasama-sama na naman tayo sa muli ng isang buong oras na pag-uusapan natin tungkol sa migration in Canada. Yes, at syempre migrating in Canada. At yung pag-ibig fund na libreng kasal? Yes. Sino mga hindi kasal dyan pero nagsasama? Samahan nyo. Yan. At yung mga nagbabalak talaga magpakasal. Yes, naku, wag na. Magsisisi lang kayo. May nag-text sa akin, sabi, si Beth Bartolo, sabi niya, may babasahin ko yung text na. Nabasa mo yun sa Facebook, sabi niya, maraming akong tinanong, pero tataka ko, bakit iba na ang gusto pakasalan? Libre pa naman. UJ, bumati ka naman. Halika dito ka. Dali! Ang gwapo nating website administrator. Upo ka! Yan, si Eugene ng Bulacan. Naku, gabing-gabi na may gwapo tayong kasama. Magandang gabi po sa inyong lahat na tagapakinig ni Tita Lou. Sa mga kapampangan namin kababayan, lalo yung mga nasa Taiwan. Mga kabegi, kapongan. Kumusta kayo ni? Wow. Ito na rin ba sumagot na Oo. At syempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance at ng Overseas Workers Welfare Administration. Mamaya, ang ating sabayang broadcast sa Hong Kong with Tita Kerry at si Mr. Vincent Neri ng Pag-ibig. Ito manager ito sa Cubao. Ang gwapo. Di ba namit mo na siya? Sa kabilang stasyon, huwag na-mention. At sabi mo, gusto mo yung aura ng kanyang mga kasi guwaping. Naku, namin chicks niya. Lagi nakangiti talaga. Lagi nakangiti. Huwag ka na magtaka kung bakit marami siyang chicks. Maraming nabibigyan ka agad. At syempre, yung ating tingnan natin magpapakasal siya ulit. Sa ating mga kababayan sa Taiwan. Mga pala. Nagpapabati talaga sila. Kong Hei Fat Choy. Yeah, wala akong monitor. Harap mo nga dito. Nakita yung pagmumukha ko. Ang ating website, www.gabaynongofwinternational.com. Ay, mga kababayan namin nasa Mississippi again. Mga kababayan natin si Emmanuel Ella. Mamaya ang roll call natin. Marami nagtatanong sa atin kung paano magtrabaho, living and working, anything you want to know, living and working in Canada. Alika na, Mr. Neri! Si Sir Vincent Neri na flawless, ang kutis. Makakasama natin dito sa DZXL. Samantala, commercial muna tayo para makarami na tayo. Habang hinihintay natin yung resource person natin tungkol sa pagmamigrate, magtatrabaho sa Canada, Switzerland at New Zealand. At Paramount Life and General Insurance Corporation, madali ang ng buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry, may Paramount Ebook plan ka. Ay, ibangga, buti na yan. Meron Paramount car accident plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay mama. Kasama na kami maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Kahit saan, anig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ng PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak kung nakukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga-PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Si Eddie Patruena, caregiver sa abroad. Napadala ko ng
graduation ng mga kapatid ko. Ako, tulong sa bahay at ipon ko sa SSS. Pwede din ba ako dyan? Oo naman. Bukas to sa ating mga OFW. Napakadaling magpulong. Pwede sa internet o sa mga remittance centers. May SSS FlexiFund din ako. Dagdag ipon. Mag-iipon na rin ako. Buti na lang may SSS. Panatag ang loob ko sa paghahanda ng kinabukasan. Ang SSS, kabalikat natin. Piolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon at kabalikat mo sa pagpundar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera, daan sa pag-asenso. BDO, we find ways. Member PBIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Kasama na natin ang dalawang guest natin. Naku, pabatiin na natin para makarami kasi mamaya magbabalita tayo sa Hong Kong. Unahin muna natin ang si Mr. Vincent Neri, manager ng Cubao Branch Pag-ibig Fund. Hello, Mr. Vincent. Hello, Lou. Oh, narinig ko ba siya? Hello. Yung mic niyo kailangan naka-on. At syempre si Mr. Lloyd. Ano ang surname ni Mr. Lloyd? Ramos. Mr. Lloyd Ramos. Siya yung marketing... Siya yung sa general manager ng isang company na nagkuha sa migration. Oo, pag-uusapan natin yung mga gusto magpunta sa Canada as a resident. Parang permanent resident, kung ang gano'ng kahirap, paano mag-apply, ano mga requirement, age limit, hanggang 52 lang, no? Anyway, pabayaan muna natin mag-announce si Mr. Vincent Neri dahil na marami nanonood sa atin. Dito sa pinost ko sa Facebook na Kasalang Bayan ng Pag-ibig Fund. Announce na natin, Mr. Neri. Sige na. Ayan. Tagabelu. Ano ba itong Kasalang Bayan na yun? Pangalawa ng beses na yata i-announce, di ba? Announce ulit natin hanggang sa 14, di ba? Pero magkaiba naman po listeners natin doon. Magkaiba naman yung listeners. Mas marami dito. At international daw to. Sige, kasi marami di kami natatanggap sa aming Facebook na nagtatanong tungkol nga dyan. Actually, binabalak ng Pag-ibig sa February 14, magkakaroon ng sponsor ng Pag-ibig na magkakaroon ng mass wedding. Okay? And sasagutin ng Pag-ibig ang tawag nito yung mismo venue. Ceremony, pati ceremony. Yung mga damit yun. Reception. Wow. Ngayon, yung damit naman, hindi po sagot ng Pag-ibig. Basta nakaputi sila. Well, wala naman kami sinabi kung ano yung, actually, tinanong mga dati kung pwede ba daw masyadong bongga yung suot at kung magdadala ng mga bisita. Kaya actually hanggang Tigalawa lang kada couple. So saan naman ang reception? Well, ang balak ng Pag-ibig is gagawin sa Mall of Asia. Wow, sige. So, doon na rin po ang reception. At sino ang ninong dyan? At ang aming ating ninong ay si Vice President Jojo Marbino. Kung baka ng politika yan, ha? Siyempre, kasama yung aming CEO doon. Ano si pangalan? Ni Lennon Berberabe. Ay, bata pa yan ng boss niyo, no? Ganda. Yes, bata pa. Ngayon, dito, ito yung pinakauna-unang tawag nito, mag-i-sponsor ang Pag-ibig ng mass wedding. Mass wedding. Okay. Dito, dilawin lang natin na yung gustong magpakasal, okay, kahit hindi pa nagsasama, yung mga nagsasama na hindi naman kasal, pwede sila. At yung mga kasal na gusto mag-renew ng vows. Wow! Wala ka dala-dala. Ay, naku, dalang-dala na ako. Yoko na. Alam mo ito, sa Facebook ko, sabi ni Beth Bartolo ng Taiwan, "Hey, Atlo, ang ganda po sana ng programa ng Pag-ibig na libreng kasal. Kung ako lang gusto ko pakasal ulit sa mister ko." Sa dami po ng tinanong ko ng members namin, yung Radyo Pinoy Fans Club, iba na raw ang gusto nilang pakasalan. Laugh out loud. Parang nadala. Bakit naman? Joke lang yan. Okay, basta February 14. At gagawin to sa iba-ibang offices din namin kung saan kami may Pag-ibig office, no? Kaya sa Baguio, sa Davao, sa Cebu. Okay? At in-organize din kung pwede gawin doon sa ating mga embassies.
Pero mas... Kasi may mga overseas members din tayo. Kumbaga, mag-extend ito kasi sa dami ng mga nagsasamang hindi kasal. Yes. Susubukan natin sa 14, tapos kung maraming gusto, Actually, magiging annual event na yan ng pag-ibig. magandang project kasi Annual event ng pag-ibig fund, pag-ibig. yung mga Every year, nag-iibigan. magiging araw ng pag-ibig. Maganda. Maganda. So, Kahit one pa idea yan. Maganda yan. Kahit na hindi OFW, pwede. Naswak ba? Basta member. Basta member. Kahit hindi member. Pero ako, tayo ko lang, pag-isipan nyo maigi yan. Baka na kahit hindi member, basta importante. Gusto niyo magpakasal. Basta gusto magpakasal. Public service nga daw. Isip mo na ang tugon-tugulo. Tapos yung isa kanina, bago na makalimutan, na meron pong condonation ang pag-ibig ngayon sa lahat ng mga housing loan borrowers na hindi nakapagbayad ng amortization for 3 months. Minimum 3 months lang. Okay. So, kung more than 3 months ka na, pwede pa rin. Ay, naku, good news yan, mama. Basta importante yung minimum of 3 months. 3 months in arrears ka. Wala pang maximum. Wala maximum. Okay. Okay? Ay, detalye. May 100% condonation yan ng penalty. Bali yung titulo, iwas mo kanina sa tanong ni... Mamaya na lang, mama. Pasabi muna natin si Lloyd. O, Rumble na. Okay, Lloyd. Si Lloyd Ramos, no? Siya bigay sa atin ng information about my Lloyd, ako mismo. Ako mismo, interesado akong layasan ng Pilipinas. Pero qualified ba ako? Ano ang mga proseso? Immigrating in Canada, New Zealand? Ano pa ba mga bansa? Okay. I'm sorry. Sige. Game na! Iba-iba ho kasi sa tanong ninyo mga Miss Lou, iba-iba hong pwede kong masagot doon kasi iba-ibang bansa rin siya. Sige, umpisa natin sa Canada. Okay, sa Canada. Gusto niyo po pumunta ron para mag-migrate? Yes, pero walang ko din ako qualified. Kasi 52 na ako. Pwede pa naman ho kung dadang kayo dun sa pagiging estudyante. Yung anak ko na lang siguro. Pwede ho yun. Pero kung sa edad ho naman hindi naman sila masyadong mahigpit doon. Depende lang sa papasukin or gagamitin visa papunta doon. Ang edad ko 52, saan ako pwede? 53. Aside from Canada, sa New Zealand, alam ko 55, no? 55 po. Ang Canada ho, ganun din. Australia, ganun din po. 55 ganun din po. Pero pwede nyo pumasok. Huwag ito kayo ng sa student visa. Pwede nyo pumasok sa student visa, hindi na ako mag-aaral diba? Pero wala naman kasi wala akong boundary pagdating sa edad. Ganon. Magkano naman yung rocket na yan? Lahat ng fees ay makikita naman sa mga websites kasi government fees ho yung binabayaran. So, pagdating ho sa consulting fee or service fee ho namin, hindi ko masasabi, hindi ko sa bawal, kaya lang iba-iba hong kaso ng kliyente. So, kunyari si Miss Lou, si Tita Lou, 52 years old na. 52 na ako. Baka 52,000 din yun. Hindi. Joke lang po. Pero depende yan. Per year. Depende po. So, what are the different ways to apply? Parang ganun. Paano, ano yung mga ibang visa? Pag-apply? Okay. Categories. Sumunod po kasi, kunyari, skilled ang isang Pilipino. Professional, gano'n. Pwede ho silang pumasok sa, kung skilled ho, maraming paraan. Kunyari sa Australia, ang pinakamadali ho at madalas ginagamit is yung A457 visa. Meaning, yun ho ang pinakamadali at ginagamit. Meaning ho ng A457 visa, yun ho ang work leading to immigration. So, pupunta ho kayo doon at 4 years on normal yung contract. Now, kapag naabot yung 2 years na wala naman kayong nagawang paglalabag sa batas ng Australia, pwede na ho silang mag-apply ng residency doon sa Australia. Okay. Naku, medyo pasok na yung ating Hong Kong, Yeah. Tutuloy natin yung topic about immigrating to Canada and New Zealand and Australia. Guest natin si Lloyd Ramos. At syempre, sa lahat ng mga gusto magtanong dito sa Kasalang Bayan ng Pag-ibig Fund, kasama natin si Mr. Vincent Mary, na sana maging regular na natin kasama dahil maraming fans yan sa Singapore. Samantala, commercial muna tayo dahil si Tita Kerry pala ay wala sa Hong Kong yung kanyang anak. Dalawang commercial lang dalawa lang. Sige, tapos babalik tayo sa pagbabalita natin para sa mga OFW sa Hong Kong. Wait lang!